holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. He forgives all my sins and heals all my diseases. He redeems me from death and crowns me in the love of tender mercy. He fills my life with good things. Sa salin Tagalog po. Buong puso kong pupurihin ang Panginoon. Buong buhay kong pupurihin ang Kanyang kabanalan. Buong puso kong pupurihin ang Panginoon at hindi kakalimutan ang Kanyang kabutihan. Pinatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagaling niya lahat ang aking karamdaman. Ililigtas niya ako sa kapahamakan. Iniibig ako at kinahabagan. Ako'y Kanyang pinagkakalooban ng mabuting bagay, kaya ako'y parang nasa kabataan at malakas tulad ng agila. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito, Lord, na kami dinako mo at patuloy na bibigyan ng mabubuting balita na aming patuloy na maisabuhay, O God. Sa oras na ito, O Diyos, ikaw po at ang iyong Espiritu ay aming inaanyayahan. Ang iyong banal na Espiritu ay aming inaanyayahan sa lugar na ito, O Diyos. Sakupin niyo po kami, Lord. Yakapin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At patuloy, Lord, na maranasan namin, maramdaman ka namin mula umpisa hanggang katapos ang aming gawain, Panginoon. At patuloy, Lord, na ikaw ang mabigyan namin ng lugod. Ikaw ang aming maitaas sa aming kalagitnaan hanggang sa aming katapusan ng gawain ito, Panginoon. At anuman po, Diyos, ang tangka ng kaaway, tinataboy namin sa pangalan ng anak na si Jesus na hindi po makapangyayari ang anumang tangka niya, Panginoon. Salamat, Lord God, sa araw nito at sa mga dumalo at patuloy na darating pa sa oras na ito, O Diyos, na kami bigyan nyo, Lord God, higit na kakayahan, katalinuhan sa iyong salita, Panginoon. Pagpalain niyo po, Lord, bigyan kami at kami humihiling, Lord, ng kapatawaran, Panginoon, sa anumang pong aming pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. Patuloy, Lord, na ikaw ang mangusap sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng lakas, anumang pong dumarating sa aming mga suliranin, mga problema sa aming mga buhay. Alam namin, Lord, na ikaw ay laging nandyan para sa amin. Tutugunan niyo po ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord God. At muli tinataas ko po ang araw na ito, O Diyos, sa aming gawain. Sa lahat po ng tatayo sa harapang ito, loobin mo, Lord God, na patuloy na bigyan niyo po ng wisdom, knowledge po, Lord God, sa mga tutugtog, sa mga aming butihing pastor, Lord God, na siyang mensahero mo, Lord God, na siyang magbabahagi ng iyong salita para sa amin, Panginoon. Bigyan niyo po siya higit na kalakasan, physically, emotionally, and spiritually, Lord, sa lahat ng bagay na kanyang ninanais, lalo tigit po sa kanyang buong sambahayan. Salamat po ng marami, Lord God. Patuloy na ikaw ang mapapurihan namin sa araw na ito, O Diyos. We praise you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin po natin Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge and quicken the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.
Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. God is good all the time. Amen. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Before the dawn of day, all the time. God is good all the time. In the darkest night, His light will shine.
He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you attention to His commandments and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. He is our healer. Let's sing it to Him. Lord, you are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Jesus, Son of God, only you can save me. Suffered on the cross, gave me all, willingly made the cross for me. Now I am free. You are the King.
above all names. Pangalan na sasambahin sa langit, sa lupa, maging sa ilalim ng lupa. Pangalan ng lahat ng buhod sa langit, sa lupa, maging sa ilalim ng lupa ay luluhod. Pangalan ng lahat ng gabi sa langit, sa lupa, maging sa ilalim ng lupa ay magpapahayag na si Jesus ay Panginoon. And yes, we worship your name, Lord. You are our Savior. You are our healer, Lord. Sinabi mo sa iyong salita, ang sino mang tumawag sa iyong pangalan ay maliligtas. O Lord, O God, kaya mong ang lahat ng sa iyo tumatawag ngayon, Panginoon, ay magtamo ng kaligtasan, Panginoon. In the name of your Son, Jesus. Hallelujah, Lord. And yes, O God, kaya mo, O Diyos, ang panambarang ito, Panginoon, ay mapuno, Panginoon, ng pananamba, hindi pangamba, Panginoon. Sapagkat higit na dakila, higit na makapangyarihan ang pangalan ninyo, Panginoon. Sa anumang virus, sa anumang pandemic, sa anumang, Panginoon, uri, Panginoon, ng virus, ng sakit, Panginoon. Your name is great, Panginoon. We worship you, O God. Kaya mong patuloy kayo sa amin kung matagpot at pananas, Panginoon, ang katapilaan ng iyong pangalan. As we gather, Lord, in this place, to worship your name. Glorify you, God. We thank you, Lord. We worship you. In Jesus' name, everybody say, Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Ang taong 2020, no, ay halos malapit na magtapos. Ilang araw na lang, Pasko na. Then, pagkatapos ng Pasko, bagong taon na. And maybe maraming nagwi-wish, no, na matapos na ang 2020. Dahil tila parang walang magandang nangyari sa 2020. Ngunit kung babalikan natin, no, sa mga Facebook, no, kung anong mga prediksyon, kung anong mga sinabi na mangyayari for 2020, sinasabi it will be a perfect year kasi 2020, no, perfect vision. Magandang mangyayari, very promising. But as we know, as we have experienced, no, hindi lang natin nakita kung dinaranasan natin mula po nang pumasok ang 2020, from Taal eruption, no, earthquakes, ngayon ay COVID, hindi lamang siya COVID sa Pilipinas, kundi siya po ay pandemic, global, mga typhoons, no, kailan lang at hanggang ngayon ay nakaranasan, no, lalo na ng mga kababayan natin sa Bicol, Catanduanes, at sa iba pang mga lugar. And kaya marami naghihintay na sana matapos na ang 2020 at harapin ang positibo ang 2021. Bilang mga mananampalataya, whatever ahead of us, what we are really looking forward ay ang buhay na hahantong sa langit. Can you say Amen? Ngayon at magpakailanman, mabuti at tapat ang Panginoon. At naranasan natin yan sa kabilahon ng pandemic na nararanasan natin. At tayo po'y patuloy na nakakaranas ng kaligtasan. Kami pong ilang pastor ay meron pong fellowship over Facebook every Tuesday.
At yan po ang lagi namin, no, kapag dumako na kami sa prayer request, yun po ang number one na sa listahan namin sa prayer request ay ang iligtas tayo, no, sa banta ng COVID virus. Sa ating pananambahan, no, sa ating pong pag-alis, na tayo po ay ingatan ng Panginoon ng COVID-19. Again, whatever may happen, wala ko tayong alam kung ano pong mangyayari sa 2021. No? One thing we know, God is good all the time. God is good and all the time. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay makapangyarihan at hindi po nagbabago. Paano ba natin palapakan ng Panginoon for that? Hallelujah. Throughout this month, ang tema po natin ay hate what is evil. Hate what is evil. Minsan, maaaring iniisip ng Kristiyano, wala dapat Kristiyanong bitter. Wala dapat Kristiyanong nagagalit. But we can say the scriptures, may isang bagay na dapat natin kamuhian ay ang masama. And so throughout this month of November, we will look at no, mga tao sa Biblia na nakagawa ng kasalanan, no, kinamumuhian ng Diyos, and see ano pong nangyari sa kanila at ano pong tinuturo nito sa atin patungkol sa Diyos ng Biblia. Ito po ang tema natin, hate what is evil, ay sinimulan ko na po noong midweek. Kaya nakiusap ako sa inyo, dalo-dalo din pag may time sa ating pong midweek. Ang ating pong midweek, by the way, ay 5 p.m. na. Hindi ito para sa mga walang ginagawa sa araw na yon. Hindi ito para sa mga walang magawa sa araw na yon. And I also don't mean, no, na iwan ninyo ang inyong mga gawain sa araw na yon. What I mean is, maglaan po tayo ng panahon sa araw na iyon. I encourage po ang mga kabataan natin, kung kayo ay free sa araw at oras na ito, please come. Sa mga hindi pa rin po dumadalo sa panambahan dahil takot kayo sa COVID-19, I understand, pero kung talagang takot kayo, stay at home. Huwag na kayong lumabas forever hanggat walang COVID, hanggat wala pang bakuna. So if you reason na dahil takot ako sa COVID, takot ako kaya hindi ako dumadalo, so don't go out. So ba't ka lumalabas? Ba't ka namamalengke? Ba't ka pupunta ng SM? Ba't ka nagja-jogging dyan sa bakanting lote na wala na nga social distancing? Para matanggal ang ating pangamba, una, we gather in this place para sumamba. Can you say amen? And then, susunod tayo sa pinagagawa sa atin. So, wear your mask properly, no, mag-disinfect bago pumasok, nang sa gayon ay walang makapasok na virus. And as we sang kanina, no, habang kanina kinakanta natin, sabi ko, Lord, ano, patatanggal ko na yung face mask. Your name is greater than COVID. Okay po kalala, hindi ko patatanggal yan. But the name of the Lord is greater than virus. Can you say amen? So, kung ang dahilan natin ay COVID kaya hindi tayo dumadalo sa ganitong gawain, you stay at home. At huwag nang lumabas. Palalamog ka na lang. Ako, masipag ako mag-deliver ng kontsita ng misis ko kahit basta minimum 100 dalhin ko. Huwag naman 25. Hindi ko lang alam si Kuya kung masipag din mag-deliver. Masipag din ba kayo mag-deliver ng pares, Kuya? Door to door. So kung nire-reason nyo COVID, okay, mananambahan tayo dito and then we will observe na yung protocol. Na wag lang tayong maging extreme. Hindi, wala yan. Pasok tayo lahat. No, I don't want that. No, I think hindi ako agree sa ganun. So gawin lang natin kung ano pinapagawa. Anyway,
God sees our hearts. Can you say amen? Whether tayo nandito o wala, whether we are sa ano na lang, sa YouTube, God sees our hearts. Pero wag na lang kayo magtaas ng kamay. Sino sa inyo dito nanonood ng ating mga ina-upload sa YouTube na worship service natin? No? Ina-upload natin yan. And it takes a long time, no, bago po yan ma-upload. Mas mahaba pa yung pag-upload kaysa sa panonood ninyo ng worship. So please, no, kung di kayo nakakadalo, panoorin nyo naman. Again, this is not para mag-viral ako. Mahigitan ko si CJ kasi si CJ daw 200 plus lang subscriber. Ang HLMC 23 pa lang. Actually, hindi ko naman alam talaga yung mga subscribe na yan. Kahit ako ata, hindi ako subscriber. Tama ba? Hindi rin, no? Hindi ko alam eh. Pero at least, no, we watch. Again, no, hindi po the intention na mag-viral si pastor o sumikat ang HLMC sa YouTube. God sees our hearts. Ang akin lang, no, I'm not saying ako lang ang tama, pero maraming lumalabas sa YouTube na kung ano nung mga sinasabi. So, since ako ang inyong pastor, so I want to secure na what you are hearing, no, ay tama. Though I cannot say na I'm always tama. Minsan pa nga may tama. Oo, yung isipin ng ilasin si pastor. Again, last week, no, I shared about David's sin. Now, ang aking pong babahagi sa inyo ay Achan's sin. Tungayan po natin sa Joshua chapter 7, verse 1. Joshua chapter 7, verse 1. Josue sa Tagalog, tama, no? Josue. Joshua chapter 7, verse 1. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Achan na anak ni Carmi, apo ni Zabdi at apo sa tuhod ni Zira, mula sa lipi ni Huda, ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Joshua chapter 7, verse 1. Kung babasahin po natin ang aklat ng Josue o Joshua, no, this is about conquering the promised land at pagdidistribute, no, ng promised land sa 12 tribes ng Israel. So ito po yung pananakop, no, sa pangunguna po ni Joshua ng Kanaan, at ang lupa ng Kanaan ay pinagbabahabahagi sa 12 tribo ng Israel. Now you may ask, bakit naman ganoon? Parang nang-aangkin si Lord ng lupa, nananakop si Lord ng lupa. You may ask, no, bakit naman ganoon? Siya pa nagsusugo na mangangkin, mangwasak, and even pumatay ng mga tao. As we read, no, ang Joshua. Here's a very quick answer. Una, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, kaya hindi po siya nang-aangkin. Can you say amen? Lahat ay sa Kanya. Ang langit, ang lupa, ang ilalim ng lupa, ang kalawakan, and everything ay pagmamay-ari ng Diyos. So hindi po nang-aangkin ang Panginoon. Pangalawa, the nations in Canaan, ito po ay makasala ng mga bansa. Of course, lahat ng tao ay nagkasala. But, no, ito pong sinakop nila ay ginawad ng Diyos ang pagpaparusa sa kanila sa pamamagitan ng pagsakop sa kanila at pagpuksa sa kanila.
Let me read Deuteronomy chapter 20. In Deuteronomy chapter 20, let me read simula po verse 10. Itong Deuteronomy na babasahin natin simula po chapter 10, chapter 20 I mean, no, verse 10 and following, para itong rules of war. No? Sa ating kapanahunan, I don't know kung kailan nagsimula yung tinatawag na Geneva Convention. Ang Geneva Convention, ito ay rules of war, no? Mga alituntunin sa giyera, kung anong dapat gawin, no? Kahit sa giyera ay meron pong mga alituntunin. As far as I know, no, sa Geneva Convention, ang rules doon ay, no, kapag may giyera, hindi kayo po pwede basta-basta, no, magpapasabog kayo na hindi nyo tukoy kung ang kalaban, no, na idadamay nyo sibilyan. So bawal yan. Halimbawa, ang kaaway, no, ay nag-surrender na, pero papatayin nyo pa rin. Bawal yan, no, sa giyera. No? Merong mga aid, no, yung mga tinatawag, halimbawa Red Cross, no, na para magsalba ng mga tinamaan, no. Bawal silang patayin kahit na sila'y pupunta doon sa kalaban ninyo. So merong mga rules, no, sa giyera. And here, no, this sounds like parang Geneva Convention. Let me read Deuteronomy chapter 20. Simula po verse 10. Again, no, ang binibigyan natin ng sagot, no, dalawang bagay lang po ang aking pinakasagot na nais ibigay bago tayo pumunta po doon sa ating pong text. Deuteronomy chapter 20, simula po verse 10. Bago ninyo salakayin ng isang lungsod, alamin muna ninyo kung gusto nilang sumuko. Kapag binuksan nila ang pintuan ng kanilang lungsod at sumuko sa inyo, magiging alipin ninyo sila at magtatrabaho para sa inyo. Kung ayaw nilang sumuko at sa halip ay gustong lumaban, kupkupin ninyo sila. Kapag sila'y nalupig na ninyo sa tulong ng Diyos ninyong si Yahweh, patayin ninyo ang lahat ng kalalakihan roon. Bihagi ninyo ang mga babae at mga bata at samsamin ang mga hayop at lahat ng maaari ninyong makuha para sa inyong mga iyon at maaari ninyong kunin sapagkat ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Ganyan ang gagawin ninyo sa mga lungsod na malayo sa inyo. So parang, again, no, Geneva Convention. So, pag lumaban, patayin yung mga kalalakihan nilang lumalaban, no? Pero yung mga babae, mga bata, bihagi lamang ninyo. Sa Geneva Convention, we can see also this. Tuloy natin ang basa, verse 16. Ngunit sa mga lungsod, sa lupain ibibigay sa inyo ni Yahweh. Here's the promised land. Wala kayong ititirang buhay. So ito yung kinonquer nila, the promised land ng Kanaan. Lipulin ninyo ang mga Hiteo, Amoreo, Cananeo, Pereseo, Hivita, Jebuseo, tulad ng utos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. So this is what Joshua did. Verse 18, pamumuna ni Joshua. Kailangan gawin ninyo ito. For what reason? Kailangan gawin ninyo ito upang hindi nila kayo maakit sa kasuklam-suklam nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa gayoy makakaiwas kayo sa paggawa ng isang bagay na kasuklam-suklam kay Yahweh. And so that's what God did to them. Sa Kanaan, itong mga cities na Hiteo, Amoreo, Pereseo, because sila ay kasuklam-suklam sa Diyos for they were practicing idolatries. Mananamba sila ng mga Diyos-Diyosan at sila ay pinarusahan na ng Diyos ang ginamit ay ang Israel. And we can see also in the scripture, kapag ang Israel naman na nagpapasaway, gumagamit naman siya ng mga bansa. Kahit hindi mananampalatayang bansa, halimbawa Egypt, Babylon, Persia, ginamit to suffer o para parusahan ang kanyang bayan Israel. So hindi po barbaric o so to speak ang Diyos na parang kahit mga inosente, mga masanto, maamo ay kanyang winawasa o sasakupin.
at yan ang interpretasyon, no, ng extremist, no, what they do, no, they pronounce the name of their God and their prophet and then trigger the bomb. Inosente o hindi inosente, bata, matanda, walang kamuang-muang, madamay na kayo, bahala kayo. But this is for our God. Hindi po yun ang tinuturo po ng Deuteronomy chapter 20. At makikita natin, ultimately in the end, no, sa last day, sa araw ng muling pagbabalik ni Jesus, anong gagawin niya? Hindi lang mananakop, hindi lang papatayin ang mga kasuklam-suklam ng mga tao ito sa kanyang harapan. Anong gagawin niya? With Satan and all the unbelievers, tatapon niya sa dagat-dagatang apoy. At doon ay magdurusa ng walang hanggan. Ito ang Diyos ng Biblia. Ano siya amin? Minsan tingin natin sa Diyos ng Biblia, mahamo, ano lang, cool lang, no? Peace lagi, walang war, love lang. No, may definition ang Diyos about love. Hindi yung love na kinakanta ng mga tao makamundo. Another major lessons na maaari nating matutunan, no, sa book of Joshua is that God is faithful to His promise. Dahil ang pangako niya ay lupang pangako, tinupad niya ito. Kaya ito pong matibay nating mapangahawakan sa gitna ng pandemic. Ang Diyos natin ay tapat. Kami sa amen? Ang Diyos natin ay tapat sa kanyang mga pangako, at hindi lamang po siya tapat sa kanyang mga pangako. He is able to fulfill, to do what He promised. Ang tingin ng mga taong walang Diyos sa nangyayari sa mundo, walang Diyos na in control, walang Diyos na napangyayari niyang kanyang gustong mangyari. That's not true. God is able, no, to fulfill. Remember, nag-aaral tayo ng Job, and so on. So, in Joshua chapter 21, Joshua 21, let me read, simula po verse 43 to 45, Joshua 21 verses 43 to 45, ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Kaya't nang masakop na nilang buong lupain, doon na sila nanirahan. Binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain ayon sa ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Hindi sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway, sapagkat pinagtatagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. So tinupad ni Yahweh ang lahat na ipinangako niya sa sambahayang Israel. However, hindi po ito nangangahulugan na anuman ang gawin natin, tutuparin lamang ng Diyos ang kanyang pangako. Yes, God will fulfill His promise because He is faithful, pero hindi po siya magwawalang bahala sa ating pong pagsuway. Hindi po siya magwawalang bahala sa ating pagiging pasaway. Kayo say amen? And here in our text, very clear, basahin ko muli, Joshua chapter 7, yes, may pangako ang Diyos sa kanila, lupang pangako, pero what happened? Joshua chapter 7, let's read again verse 1, ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na pinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi, apo ni Zabdi at apo sa tuhod ni Zerah mula sa lipi ni Huda ay kumuha ng ilang bagay na pinagbabawal kunin. Kaya't naggalit sa kanila si Yahweh. Sino po itong si Akan? Again, anak ni Carmi, apo ni Zabdi at apo sa tuhod ni Zerah mula sa lipi ni Huda. Anong ginawa ni Akan? Again, ang sabi ng text sa atin, kumuha ng ilang bagay na pinagbabawal kunin. Again, ano ba itong pinagbabawal, no, ng Diyos na kunin? We read kanina sa Deuteronomy chapter 20. At basahin ko lang ulit po yung verse 18. Kailangan gawin ninyo ito upang hindi nila kayo maakit sa kasuklam-suklam nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa ganito'y makakaiwas kayo sa paggawa ng isang bagay
nakasuklam-suklam kay Yahweh. So how we can apply this sa ating pong panahon, no, bilang mga mananampalataya? Whatever things or sino man o anuman na naglalayo sa atin sa Panginoon, nagdadala sa atin sa pagsaway sa Panginoon o kundi nating pagsunod sa Panginoon, dapat ito ay ating iwaksi. Dapat ito ay ating layuan. Yung pakitingnan nga yung katabi mo, nilalayo ka ba niya sa Diyos? O nilalapit ka niya sa Diyos? Hindi ko naman sinabi, i-divorce mo na yan. O hindi ko naman sinabi na huwag mo na patuloyin sa bahay mo yan. Pero minsan, bilang mga mananampalataya, tayo ay nagiging discouragement sa isa't isa o nagiging kapisusuran. Anything that could lead us to sin, could lead us away from God, and lead us to idolatry, to commit any sin that God shuns or hate, ay dapat nating iwaksi sa buhay. Why? Because God wants you and I to be holy. Holy meaning no separated from the world. Holy means different. Hindi katulad ng mundo. Ano mga dapat nating iwaksi? I-divorce ko na ito, Pastor. No? Papatay pa kami katulad ng ginawa nila dito nila Joshua. No? Mamati muna, huwag excited. Keep away from those, no, drawing you away from God. Lumayo tayo sa mga bagay o sa sino man na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. We used to sing yung babad, di ba? Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. So this is how this ito pong implication. Lumayo tayo sa masama, bumabad tayo sa salita ng Diyos, bumabad tayo kasama ng kapwa natin mga mananampalataya. Sabi ni Paul kay Timothy, hindi ko na ilagay, I think this is 1 Timothy chapter 5. So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord from a pure heart. Lumayo ka sa mga kinahuhumalingan ng kabataan. No, pursue katwiran, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan, kasama ng mga kapwa, mga mananampalataya. Sa 1 Timothy chapter 6, bagamat ito po ay pastoral letter, I think this is relevant of course sa atin bilang mananampalataya. 1 Timothy chapter 6, verse 11 and following. Medyo papaspak ako ng konti, no? Kasi ako ay mag-i-speak din sa Zion, no? Lord Supper nila ngayon. 1 Timothy chapter 6, simula po verse 11, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. No? Yung love of the money, mababasa natin ang previous verse. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuhan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyang katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Iniuutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbibigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga inuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Hanggang kailan tayo ihinto? Hanggang kailan tayo magtatapos sa paglilingkod? Hanggang dumating si Jesus. In fact, pagdating ni Jesus, magpapatuloy sa buhay na walang hanggan. Verse 15, siya'y darating sa panahong tinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakita sa Kanya, sa Kanyang karangalan, kapangyarihan, walang hanggan. Amen. Last verse na nababasahin ko to support itong punto na ito.
1 Corinthians 9:27. So, paano natin ba i-apply ito, no? 1 Corinthians 9:27, subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan ng pagkatapos kong mangaral sa iba. So how we will fight the devil, how we will defeat the devil, no? Itong katawan natin, no, ay ating pong kalabanin. Paano? No? Because this flesh has fleshly desire against the spirit. No, wag nating bigyan, no, ng layaw ang hilig ng ating laman, kundi ang espiritong na nasa ating. Anong kasalanan ni Achan o ni Achan? Kinuha niyang mga bagay na pinagbabawal ng Diyos, na pinawawasak ng Diyos. Alam ba ni Achan yung kanyang ginawa na bawal yon? Yes. Joshua chapter 6. So, ang ginawa po ni Achan was really intentional, sa kabila ng very clear sa kanya na pinagbabawal na kunin yung mga bagay na kinuha niya, yun ay kanyang kinuha. Let me read Joshua chapter 6. So, mapaalalahanan po tayo, no? Kapag gumagawa tayo ng kasalanan na alam natin ito'y kinamumuhian ng Diyos and intentionally we still did it or doing it, ang Lord ay nagagalit. Joshua chapter 6, beginning verse 15. Nang ikapitong araw, bumangon sila. No, itong istorya nito sa Jericho, no, 7 days silang umikot sa wall of Jericho, at pang-pitong araw, umikot sila ng 7 beses. Nang ikapitong araw, bumangon sila ng magbukang liwayway at lumapit ng 7 beses sa lungsod. Noon lamang nila ito nilibot ng 7 beses. Sa 7 libot, hinipan ng mga pari ang mga trompeta, inuutos ni Josue sa mga tao. Sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Again, anumang matatagpuan ay dapat wasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahayan ililigtas sapagkat tinago niya ang ating mga isinugo doon. Huwag na 2 beses, verse 18. Huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkahamak ng buong Israel. So again, sinabi ni Lord, no, through Joshua, okay, pag sinakop niyo ang Jericho, wasakin niyo lahat, wala kayong kukunin. Lahat ng ginto, pilak sa Panginoon, at wala kayong kukunin anuman. Pero what Achan did, siya po'y kumuha ng mga bagay na pinawawasak ng Diyos. Verse 19, ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso, o bakal ay nakalaan para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabangyaman ni Yahweh. Kasi ang unang-unang land na kinonquer nila ay Jericho, so lahat ng ginto, pilak, bakal, mamahaling bato, etc. ay kay Yahweh. Pero sa succeeding na mga cities na kanilang kinonquer, no, hindi na lahat. Pwede na nilang pagkati-hatian, no, ng kanilang mga sundalo. Yung unang-una lang. No, we used to hear it dito sa pulpit, no, binabasa ng mga reciter pagdating sa tithes and offering. Diba, yung ibigay ng buong mong ani, Proverbs chapter 4 o chapter 3. So, anong ginawa po ni Achan? Again, ang ginawa niya, kinuha niya yung mga pilak ginto na ito, ilang pilak, ilang ginto, mamahaling damit from Babylon. Nang utos ng Diyos, wala kayong kukunin, akin lahat yan. And the rest was akin ninyo. In Joshua chapter 7, inamin naman ni Achan. Joshua chapter 7, beginning verse 20. Sumagot si Achan, totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel.
Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita akong isang mamahaling balabal gayari sa Babylonia. Halos 8 librang pilak at isang baretang ginto na mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa sa loob ng aking tulda. Nasa kailaliman po ang pilak. So tinago niya sa kanyang bahay. Achan disobeyed God, took yung mga bagay na dapat ay sa Panginoon. Pinag-imbutan niya ang mga bagay na para sa Diyos. Ang pag-iimbot, ang kasakiman, ay kasing kasalanan, if I may use, ng idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. The love of money is katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang kasakiman, pagnanais ng mga bagay na mula sa iba, ay kasing katulad ng kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang sabi ni Paul sa Colossians chapter 3, verse 5. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalin na simbuyan ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Covetousness, greed, love of money ay kasing uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na kasuklam sa Diyos. Remember, sabi ni Prophet Timothy, the love of money is the root of all evil. Sabi ni Jesus, you cannot serve money and God at the same time, or mammon and God at the same time. And so, anong nangyari? Anong ginawa? Anong naging tugon ng Panginoong Diyos sa ginawa ni Achan? Again, sa ating verse, kaya't naggalit sa kanila si Yahweh. Again, let us be reminded, hindi man tayo madalas nakakarinig na ang Diyos ay nagagalit, ang Diyos ay nagpaparusa, ang Diyos ay nagagalit. Ang Diyos ay nagpaparusa. I hope napapanood po ninyo ang ating pong tema sa midweek last month, October, Hunger Strike. Kapag hindi nyo pa napanood, magalit na talaga ako. Panoorin nyo, nasa Facebook natin yan. Ang tema natin ng last month ay Angry God. Hunger Strike. At kung di ako nagkakamali, twice, sa umpisa tayo, introduction lamang, pahapyaw lang, na bumasa tayo ng ilang mga talatang nagpapakita ng Diyos ay nagagalit. From the Old Testament at sa New Testament. And then, last Wednesday ng October, tinapos ko po sa pamagat na Angry Jesus. Sa temple, kung paano po siya nagalit. Now, tungayan natin, paano po pinahayag ng Diyos ang kanyang galit? Paano niya pinahayag ang kanyang galit? Namatay po, natalo po sila sa pakikipagdigma sa City of Ai. 36 na sundalo nila ang namatay. 36 ang namatay sa kanila pong panig. Joshua chapter 7 verse 5. Joshua 7 verse 5. Hinabol sila buhat sa pintuan ng lungsod ng Ai hanggang sa tibagan ng bato. 36 ang namatay sa kanila nang sila'y umatras pababa sa bundok. Kaya't natakot sila at nasiraan ng loob. 36 casualties equals 36, at least 36 families. Palagay natin, yung 36 na mga tauhan na ito na namatay, hindi sila magkakamag-anak. So, 36 na pamilya ang nagdadalamhati sa araw na ito ng pagkamatay nila sa pakikipagdigmaan. Paano pinakita ng Diyos ang kanyang galit? Hindi sila sinamahan ng Panginoon sa laban nila. Hindi sila pinagtagumpay ng Lord sa laban nila. Nasawi 36 sa kanila. Nabalot ng takot sila dahil hindi hamak na maliit ang Ai,
kaysa sa Jericho. Pero Jericho, inikutan lang nila ng inikutan, natalo. Dahil ang Diyos ay sumasa kanila. But this time, dahil sila po ay sumuway sa Diyos, sa katauhan ni Achan, buong bayan ng Israel ang nadamay. Nalugig sila ng maliit na ay. So, anong konsekwensya niyan? Dahil pag nabalitaan ng ibang mga bansa, noong una, takot na takot sila sa Israel dahil nabalitaan nilang ginawa ng Diyos sa Egypt para palayain ng Israel. Nabalitaan nila ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga Israelita sa Jericho. Pero this time, nabalitaan nilang natalo sila ng ay. So, nagbalot ng takot ang mga Israelites. Ito na, re-resbakan na tayo, bubulihin na tayo, natalo tayo ng ay. Ano iisipin pa ng ibang mga bansang sasakupin sana natin, yung mga syudad na sasakupin natin. Natalo sila because ang Panginoon ay wala sa kanila. Nalala ninyo, no? bago pa man pumunta sila sa Jericho, balot na ng takot ang Jericho. Mula sa kanilang hari, ang mga mamamayang sundalo, dahil nabalitaan nilang ginawa ng Diyos, ang Diyos ng Israel. Pero this time, tinalo po sila. May this remind us na huwag nating babaliwalain ang galit ng Diyos o aabusuhin o ipagpapalagay na okay lang magkamali. Tao lang ni. Mahabagin naman ang Diyos to the point na hindi na tayo magiging intentional sa pagsunod sa Diyos. At hindi na tayo magiging intentional sa pagsupil o sa pagnanasa ng ating makamundong pagnanasa. Kasi anyway, yung Diyos naman ay mahabagin. We should not forget, yes, God is merciful, but also God is just. He is love. At siya ay nagagalit. And yes, no, our sin could not just suffer us, no, tayo mismo nakagawa ng kasalanan, hindi lamang tayo magsasuffer, kundi maging yung mga tao around us, especially yung ating mga loved ones. At lalong yun nagpapabigat sa atin. Maaaring ikaw na gumawa ng kasalanan will suffer much, pero di ba, kahit ikaw na may gumawa mismo ng kasalanan na yan, na nagsasuffer, could also suffer people around you, lalong-lalo na mga mahal mo sa buhay. Tama po ba? We don't, no, hindi tayo nag-i-enjoy ng mahal natin sa buhay, nagsasuffer sa kasalanan niya, tinutuwid siya ng Diyos. Tayo din ay nasasaktan. Tayo din ay nagsasakit. Kahit ang pamilya mo ay innocent sa iyong kasalanan, they could also suffer. Not because pinaparusahan sila ng Diyos, kundi because nararanasan mo na gumawa ng kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagpaparusa sa inosente, kayo say amen? Halimbawa, so, ang isang lasinggerong tatay, okay, so nabangga siya. So sino nagsuffer? Siya lang ba na lasinggero na nabangga? Hindi. Pati yung anak niya umaasa sa kanyang araw-araw na sahod. Na wala nang sasahurin, so wala nang idedede, wala nang pagkain. Minsan nakakarinig ka ng mga tao, no, pakialaman, buhay ko to. Kung ano ginagawa ko, ako lang naman ang magsasuffer. No! Meron kang pamilya. I remember sa professor ko, sabi niya, pag ako'y bumagsak sa pambababae, siya pastor, sabi niya, ang aking panalangin, Lord, bago ko magawa yan, patayin niyo na ako. Dahil una, ayaw kong magkasala na yan sa inyo. Pangalawa, ayaw kong saktan ng pamilya ko ng ganun. Tingnan natin sa case po ni Achan, ano po nangyari sa pamilya niya. Verse 24. Dinala ni Josue at ang buong bayan, si Achan, gayon din ang pilak, ang damit at ang barang ginto, sa libis ng kaguluhan. Isinama rin niya ang kanyang asawa, mga anak, mga baka, kabayo at tupa, tulda at lahat niyang ari-arian. Ano lang kinuha niya? Pilak, ginto,
no, damit na galing sa Babylonia, pero lahat ng ari-arian niya, pati ang kanyang mga hayop. Verse 25, at sinabi ni Josue, bakit mo kami pinahamak? Again, we read it kanina sa previous Deuteronomy 20. Kapag gumawa ka, hindi lang ikaw, no, kundi ang iyong bayan mapapahamak. Sinabi ni Josue, verse 25, bakit mo kami pinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ni Yahweh. Hindi niyo po ito. At pinagbabato ng buong bayan si Akan at ang buo niyang sambahayan hanggang mamatay. Sinunog silang lahat kasama ng kanilang ari-arian. Pagkatapos tinabunan nila ng mga bato, naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. And we can read the scriptures, no, ilang beses binanggit itong kasalanan ni Akan to remind the people of Israel na itong gagawin ng Diyos sa atin kapag tayo hindi siya munod sa ating tipan sa Kanya. God gets angry. And probably, itong nangyayari sa atin sa 2020, manifestasyon ng galit ng Diyos. Again, probably, I'm not saying ito yun, galit talaga ang Diyos. Kaya nangyayari ito sa ating 2020. Pero maaari. At ang pagpapakasama ng tao is also manifestation ng puot ng Diyos. No, yung pasama ng pasama ang tao, yan po ay isa rin pong kapahayagan ng galit ng Diyos. Again, sa mata ng unbelievers, ang tingin nila walang Diyos, kaya nangyayari ang mga bagay nito. Because kung may Diyos, bakit ang sama? Pasama ng pasamang ginagawa ng tao. Pero sa banal na kasulatan, sa mata ng mga mananampalataya, ang pagkasama ng tao, pasama ng tao, ay kaparusahan ng Diyos sa tao. Very quick lang, no, dahil medyo umaba na ako. Romans chapter 1. Babasahin ko lang po ito. Si Lord na magpahayag sa atin. Of course, nasa pangangaral natin si Lord na magpahayag sa atin. Romans chapter 1, simula po verse 18. No? My point is, pinupunto lang ang ating babasahin, ang pagkakahumaling o pagkasama ng pasama ng tao o ay manifestasyon po ng galit ng Diyos. Romans chapter 1, simula po verse 18. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. So ito pa'y puot ng Diyos. Tatanong lang po ako dahil medyo kapos ako sa oras. 24, verse 24. So again, no, sabi po ng verse 18 na binasa natin, nahahayag mula sa langit ang puot ng Panginoon, ng Diyos. Verse 24, puot ito ng Diyos. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. So yung mga nakikita nating taong ginagawang masama, kahit alam na nilang masama at nagpapakasama pa, ito po yung manifestation ng puot ng Diyos. Verse 26, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos, again, sa puot ng Diyos, sa mahahalay na pagnanasa. We can see over and over again, no? Sa Facebook, no? Nangmamayagpag na naman ng mga LGBT community, trying to justify yung kanilang action, gumagawa na naman sila ng eksena. No? Napanood niyo yung balita na binato siya ng yung transgender, binato ng ale, and so and so. I'm not saying na tama yung ginawa ng ale, no? So I suspect, no, gumagawa na naman sila ng eksena. But I'm not saying na lahat ng ito ay referring lamang sa LGBTQ, don't get me wrong. Pero ang point na sinasabi po dito ni Pablo, lahat, no, na hindi sumasampalataya sa Diyos, pinagpalit ang pagsamba sa Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ginawa, kawangis ng mga bagay-bagay, ay ang puot ng Diyos ay sumasa kanila. And so, again, verse 26, dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa
Verse 28, basahin na naman po ninyo sa inyong bahay ito, Romans chapter 1. Verse 28, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang isip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila sa lahat ng uri ng kasamaan. So very clear, hindi po ito LGBTQ lang. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayabang, magpakathan ng kasamaan, at suwail sa magulang. 31, sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Ito matindi, nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa kaparusang kamatayan ng gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa gumagawa rin ng mga ito. So very clear. Hindi itong nakikita nating kasamaan ng mundo, pasamang-pasama mundo, walang Diyos. Kasi He's not in control. Hindi niya mapabino ang tao. Ito po'y parusa ng Diyos sa tao. Ito po'y manifestation ng galit ng Diyos. Na sila po'y tinoktokan na, period. Kaya kasi magpakasama ka na magpakasama. On the last day, pagbabayaran mo. What should be our response? Let me end. Bilang believer, hate what is evil. Kamuhian natin ang masama. Influensahan natin ang bawat isa't isa bilang mga mananampalataya na maging mabuti. Kung ikaw po ay hindi pa mananampalataya, believe in the Lord Jesus Christ. You cannot be free from the bondage of sin hanggat hindi ka palayain ng Panginoon. Hanggat wala ka sa Panginoon. You will just grow in sinning and worse from worse from worse. Ito po, salita ng Panginoon, tayo din manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po ng marami sa iyong mga salita. Reminding us, Lord, na kayo ay Diyos na nagagalit, namumuhi sa kasalanan. At salamat, Panginoon, dahil ang galit niyo po sa mga anak ninyo, sa mga inari niyong anak, sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa iyong anak na si Jesus, ay galit na may pag-ibig. Galit ng isang ama na nagtutuwid sa kanyang inaring mga anak. Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi lamang po namin ibigin ang mabuti, kundi kamuhian din namin ang masama, Panginoon. At kung paano namin ito ipapakita ay isa sa buhay, Panginoon. Turuan niyo po kami sa patnubay-gabay ng Banal na Espiritu at sa pamamagitan ng iyong mga salita. As we continue, Panginoon, sa temang itong hate what is evil, Lord, kami nagpapasakop, turuan niyo po kami upang masunod namin ang iyong kalooban. Muli, Panginoon, salamat ng marami. Na bagamat kayo, O Diyos, ay nagagalit sa amin, sa aming pong pagsusuway, sa aming pagkakasala, ang pagkagalit niyo, Panginoon, ay puno ng pag-ibig. Dahil gaya na sinabi mo sa iyong salita, tinutuwid mo, pinaparusahan mo ang iyong iniibig. Ngunit, ang mga taong wala sa iyo, hindi sumasampalataya sa iyo, tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ay ang iyong pong sumpa, ang iyong pong galit ay mananatili sa kanila hanggang doon sa nagtagatan-apoy. Kaya naman, Lord, sa iyong awa-habag, kung meron kaming mga mahal sa buhay na hindi pa po sadyang tinatanggap ang iyong pagliligtas, Panginoon, we pray, O God, na sila po iligtas mo, Panginoon. They don't need, Lord, na magpakasama para hindi po sila maligtas. Hindi sila maliligtas, malibang kilalanin
ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. And so we pray, God, kayo ng Diyos na mahabagin, amutin niyo ang aming mga mahal sa buhay at sinimutan mo ng kaligtasan. Hindi, Panginoon, humingi kami ng tawad sa mga pagkakasala namin, sa mga pagsusuway namin sa inyo. Humingi kami ng tawad sa mga pagkakataon na para pagang hindi na namin naiisip na kayo ay Diyos na nagagalit, na kayo ay Diyos na banal, na kayo ay Diyos na ama sa amin. Patawad po at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat po ng marami. Pinubuhay ka namin dinadakila in Jesus' name. Amen. Dumako na po tayo sa Thessaloniki. Hinihiling ko po na magsitayo na. Makibukas po kayo sa Kawikaan 3 verse 9 to 10. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng inyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisiglan. Tunay nga po na sinasabi dito na marapat lamang natin na ibigay lahat sa Panginoon, lahat ng meron tayo, dahil ito'y nagmula lang din sa Kanya. Let's pray. Yes, Lord God, Father God. Lord, salamat Panginoon, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, Lord God, sa pagkakataon na ito, Panginoon, Lord God, na nakapagsama-sama muli kami, Panginoon, Lord God. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, Lord God, sa oras, dinadalangin ko po, Panginoon, Lord God, na i-bless niyo po ang bawat isa, Lord God. Pakalinisin niyo po ang isip at puso ng bawat isa, Lord God. Lord, gano'n din po sa mga magbibigay, Panginoon, Lord God, sa mga magbibigay, Panginoon, Lord God. I-bless niyo po ito, Panginoon, Lord God. Gayun din po sa mga hindi, Panginoon, Lord God. Pagkalooban niyo po ito, Panginoon, Lord God, ng trabaho, Panginoon, Lord God, upang makasama namin sila, Panginoon, Lord God, sa pagbibigay, Panginoon, Lord God. At Lord, naway magamit ito sa ikalalago ng iyong sambayan, Panginoon. Itinataas ka namin pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen.
Pastor Paul. Tulad ng nakagawian, ano kasi, itong medyo maliit na kainan na mga lamang i-graduate na ako sa Chinese Journey School, pero pala, gifted pala ako sa paggawa ng point. Pagpasensyahan niyo na po. Mula sa ating pagkasinyo, magbati sa precious birthday mo. Salamat sa Panginoon sa naging buhay mo, sa landas na tinatap, sa calling na pinatap. Sana naman maging maayos sa tulong at gabay ng dakilang Diyos. Buhay at calling mo sa paglilingkod sa iyong pamilya at sa mga kapatiran na mahal mong lubos. Kami na iyong mahal na sampu ng iyong mga kapatid ay nalulugod sa ilalim ng iyong kami. Patuloy kami lahat ligay mo. Sana gustuhan mo. Mamaya, gagawa ng pagkakisi. Buti hindi ko naman po ang ligay. Ang bati sa iyo mga kasosyo. Yes. On behalf of its LMC family, bilang isang ina, pinapaabot ko isang blessed happy birthday sa ating buting Pastor Charles. Pastor Charles na tinatawag na ni Siyot. Sa aming pamilya ay ikatlong namin anak, kalimang magkakapatid. At ang tawag naman sa kanya ng dalawang nakakabatang kapatid ay si Dave at Kai ay Anya. Si Pastor Charles, mula sa pagkabata hanggang siya ay nag-aral, nagtrabaho dito sa yung trabaho dito at sa abroad. At nagkapatid niya ay na masasabi kong hindi ganun katagin. Siya ay nagsikap, nagpagod. Dumaan din sa maraming pagsubok, hamon, at hirap ng buhay. Ano man siya ngayon ay bungay ko na ng kanyang pagsisikap at pagiging at may takot sa Diyos. Bilang isang ina, taos-puso kong nagpapasalamat sa Panginoon. Bigyan kami ng anak na sa katauhan ni Pastor Charles sa kanyang buhay at sa kanyang calling. Dalangin po sa Diyos sa nabigyan pa siya ng lakas, wisdom, gabay, pati ang kanyang pamilya. Kanyang blessed and happy birthday sa iyo, anak, at musik. Happy birthday, Trophy. You have a wonderful pandemic version birthday. You always take care and selfless in doing God's service to your community. That help has all the time. God bless you. That's it. Healthy years to come. Sana mas
Birthday. Yan, happy birthday. Wishes ko ay maraming birthdays to come. I know you're blessed kasi your son passed on. Yeah. So, what else I could wish you? May God bless you. Knowledge, courage, all the personalities that you choose, especially sa church members. Also, that's all because so ano yan, AJ, CJ, and siyempre, alam ko naman that God blessed you with people who are always there to help you. So, you are also blessed with vegetables to feed you and your family. So, ano bang sasabi ko? Nandito lang kami, ng pamilya mo, to back you up. In case na kailangan kami, nandito lang kami. So, yun, happy birthday. At sana matupad mo ang lahat ng pangarap mo sa church, sa sarili mo, at para sa pamilya mo. At ano ba ba? Ayun lang. Happy birthday. And sarangin. Magandang umaga po sa ating lahat. Bilang kinatawan ng ating pamilya, ako po'y bumabati sa ating pastor ng Holy Life Mission Church, na si Pastor Charles Alcid at Pastor Chup. Pastor, happy birthday po. Binabati ko rin po ang ating kapatid na si Bradbal, na nagdiriwang din po ng kanyang kaarawan sa araw na to. Robal, happy birthday po. Baka naman. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng pastor na tulad ni Pastor Charles. Ginamit ni Lord ang buhay niya para makilala natin siya. Ginamit niya upang tayo ay turuan at gabayan ng ating spiritual na buhay. Salamat po, Lord, sa buhay ng aming pastor. Matagal ko na rin nakasama yun si Pastor Charles. At kilalang kilala ko na rin yan. Kaya yung ibang mga nagsasabi na si Pastor Charles daw ay mabait, mabuti, masipag, at para daw siya si Spider-Man. Sorry po. Maling-mali po kayo dyan. Mali po yung pagkakilala niyo kay Pastor Charles. Pastor, sorry. Sasabihin ko na po. Ilalahad ko na po ang katotohanan. Dahil ito naman talaga ang totoo. Si Pastor Charles ay hindi mabuti. Hindi rin siya mabait. At hindi rin siya masipag. Lalong-lalong hindi siya si Spider-Man. Sapagkat ang ating pastor na si Charles Alcid ay napakabuti, napakabait, napakasipag. Yan ay walang pagod kung magtrabaho. Ito, lalo-lalo na to, hindi rin siya si Spider-Man. Hindi lang naman po ako nakadiscover nito. Una, sa lahat ng nakadiscover nito ay si Sister Senya. Siya nagsabi nito na si Pastor Charles pala, hindi pala sa si Spider-Man, kundi
siya si Superman. Sir, happy birthday ulit. God bless you po. Mama, walang tube. Birthday Pastor. 45 ko na pala. Hindi na gaano pala iwan yung ating agot. Pray ang Panginoon na sa bagong taon uli na pinagkaroon ko sa iyo, alam ko na hindi ka na pinabayaan sa nagdaang mga taon. At sa iyong pamumuno sa iglesia, sa mga tupa ng Panginoon, sa pag-aalaga, sa panalangin, sa pagpapakain, spiritual, pagtuturo, salita ng Panginoon. Ako ay pasalamat din sa buhay mo dahil ginamit ka rin ng Panginoon sa pamilya ko nung ako ay nasa Saudi pa at maging nandito sa Pilipinas na ay sa maliit na bagay talagang kikita mo at naging sensitibo ka sa pangailangan ng iyong mga kapatiran at hindi na sa pamilya ko, hindi sa iba rin mga kapatid. Talagang lagi nang naging daan ng Panginoon para provide yung pangailangan ng bawat isa. At sa araw nito ay ako'y nanalangin sa Panginoon at pagpasalamat dahil ikaw ay binigyan ng panibagong taon muli sa iyong buhay, panibagong taon sa iyong ministeryo bilang isang dakilang manggagawa ng Diyos sa Holy Life Mission Church. Alam ko na katulad ka rin namin na talagang nakaranas ka ng kapaguran sa iyong serbisyo sa Panginoon. Siguro lahat naman ng kapaguran na ito, lahat naman ng pagpapagal mo ay talagang maanihin mo ba ng sabi ng salita ng Panginoon. Kami narito, pamilya ko, ay total support sa iyo sa pananalangin na para sa iyong pag-ministry sa gawain ng Panginoon. Sampu na iyong pamilya ay lagi kasama sa pananalangin na naway patuloy kang bigyan pa ng Panginoon ng iba yung kalakasan, higit sa lahat kalusugan para yung physical na katawan mo ay magamit pa sa kanyang ministeryo. Karunungan sa pag-aaral, karunungan sa pagtuturo, at ang wisdom na ito ay talagang may part mo rin silang mga kapatiran na nangailangan ng salita ng Panginoon. Salamat sa buhay mo, Pastor, at nawa sa taong darating na ito, sa bagong taon na sa buhay mo, ay lalo higit ka pang pagpapalain ng Panginoon sa iyong mga gawa, sa iyong mga pagtuturo, sa iyong preaching, sa gift mo, sa art, at sa iba pang sa music, ay payabungin ng Panginoon. At ang iyong mga family, patuloy, ang pamilya mo ay ingatan at lalo pang proteksyonan ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Nais kong magbigay ng verse para sa isang lingkod ng Panginoon sa Numbers chapter 6 verses 24 to 26. The Lord will bless you, the Lord will keep you, the Lord make His face shine unto you and be gracious unto you. The Lord turn His face towards you and gives you peace. So itong isang napakagandang pangako ng Panginoon para sa iyo, para sa atin, sa lahat ng kapayapaan at kapanatagan ng ating buhay sa panahon ito. Happy birthday once again, Pastor, at nawa ay busog mo kami. Busog mo kami sa salita ng Panginoon. Purihin ng Diyos sa buhay mo at maraming salamat sa sakripisyo mo para sa gawain ng Diyos. Sakripisyo mo para sa iyong inaalagaang tupa sa panalangin at sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Nawa, patuloy ka pang gamitin ng Diyos, di lamang sa loob ng HLMC, bago sa labas ng iglesia natin ay magamit ang maitili ng Panginoon. Purihin ng Diyos sa buhay mo at higit ka pang pagpapalain sa punan yung bahayan. Maraming salamat muli. Happy birthday, Pastor. Happy birthday, Pastor. May you and your family
physically, emotionally, spiritually. Stay always focused sa iyo. At mahal ka namin. Sensya na kayo kasi ako'y mag-i-speak pa sa Zion. Kaya medyo nagmamadali ako. Ano ba? Okay. Nagpa-reserva na ako sa White Sun sa Rojas Boulevard, sa Manila Bay. Kaso hindi ako pinayaan, hindi daw pwede. Kaya kinansel ko. Maranasan pa lang natin yung White Sun sa Manila Bay. Ito ang ating verse, no? For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Itong ako'y nagsisikon talaga, tinawag ako ni Lord magpastor. Ito yung verse ko. So Lord, kayo ang nagbibigay ng desire. And so kung naman nanatili yung desire na ito na magpastor ako, magiging pastor ako. And so naranasan ko lahat ng hirap at salamat sa Panginoon, di ako niya inahadya sa mas mahigpit na hirap. Hanggang ngayon, it's all my desire. Kaya na nga, isip ko 45 na ako. So, 1/3 ng buhay ko ay nasa HLMC. No? 1/3 no? ng buhay ko sa HLMC. At huwag kayong mag-alala, no? Loobin ng Panginoon na more 15 years to come sa aking buhay I will be in HLMC. Sana huwag niyo akong iwan din. Okay? So, of course, no? Magkahiwa-hiwalay man tayo, hindi naman tayo tuluyang magkakahiwalay dahil makikita-kita rin tayo sa piling ng Panginoon. Amen? Di ba? Pag paumahin nyo, I really have to go. So, pronounce na natin ang benediction. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, both now and forevermore. Amen. 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 Salamat ng marami.
God bless you all. Thank you very much. Si Kuya Bal at si Sister Eileen ay birthday din nila ngayon, no? So i-extend natin ang ating pagbate. Salamat na marami sa lahat.